Hi guys, magandang tanghali. Time check 1 PM guys, hindi pa ako nananghalian kasi sobrang busy sa tindahan guys. Maraming dumating na stocks and sa kasamaang palad na high blood ako. Na-stress ako sa tindahan guys kasi yung mga dumating na deliveries kulang. Though, chine-check naman ng staff natin, no? Pero hindi siguro talaga maiiwasan na magkakamali sila. O sadyang hindi natin alam. Kasi ni-review ko naman sa CCTV, guys, yung cashier ko na nag-receive ng stocks. Nakaharap naman sa resibo. And then, yung nagbibigay ng stocks, binibigay naman kada sabi niya. Paano nangyari na hindi nabigay yung 2 pack ng biskwit? Yun yung pinagtaka ko. So ayun, pina-IR ko incident report, kailangan yun kasi pinaka-importante yan kapag ka nag-hire tayo ng mga staff guys, kailangan natin yung mga incident report, no? Kasi baka kapag ka umalis, kapag ka nagka-away-away kayo sa pag-alis, hindi natin masasabi lang through words na tatanga-tanga kasi yan siya kaya pinaalis ko, ganito, ganyan, palaging late, palaging ano. Hindi pwedeng salita lang lahat, kailangan may proof tayo ng mga mali nila. Siguro hindi yan ina-apply sa iba, pero sa amin nakita kasi namin yung benefit ng ganong sistema. Kasi kapag ka nakalabas na yung staff sa amin, wala nang masabi kasi recorded naman lahat yung fault nila. So hindi nila pwedeng, hindi nila mapagkakalat na yung amo dyan, ganito ganyan, pinaalis ako kasi ganyan. So wala silang ganong feedback sa'yo, no? Na pinaalis mo sila dahil ayaw mo, pinaalis mo sila dahil sa hindi mo siya gusto, pero dahil may mga mali na nagawa which is recorded through incident report, yung nakasulat talaga, no? Kasi parehas ganun guys ha, kapag ka hindi ako yung nag-encode or nahulog na pinadisplay ko na yung stocks at saka pag encode ko dun lang ako magbabase sa resibo, sa kung ano yung nakasulat sa resibo. Yun yung delikado kasi hindi na natin alam guys kung eksakto ba yung dumating, kung tugma ba yung sa resibo at saka yung sa dumating yung ina-encode natin sa system, no? So eto guys ha, depende lang to kung kapag ikaw stricto ka sa inventory mo o ikaw lang talaga yung nagmamanage ng negosyo mo. Siguro makakatulong to sa'yo as a warning. Sasabihin ko lang na meron talagang mga ahente o mga agent na hindi enough sa kanila yung sahod nila at ipapadaan na lang sa mga tricky ways guys. Yung alam mo na yung kapag ka nakalusot okay, kapag ka hindi okay pa din kasi trabaho naman nila yun, pero kapag ka nakalusot mas may ganansya sila kasi nakuha nila yung 2 pack. Ganun kasi yun guys. Marami na kasi akong nalaman na mga ganyang style sa mga ahente, which is sa mga ahente lang din lumalabas yan sa bibig nila. So kapag ka umalis sila dyan, kapag ka meron nag-a-apply sa amin ng mga trabaho ng mga drivers, ganon, dati silang mga ahente ng ganito, hindi talaga daw kapag ka nakita nila na yung tindahan na yan hindi hindi striktong nag-check, nakukunan daw talaga nila ng tig-1 pack, 2 pack. So yun yung palagi kong wina-warning sa mga staff ko, which is hindi tumatatak sa isipan nila guys. So ayun, na-charge siya na 2 tick 53 pesos, 53.75 pesos. So charge sa kanya yun kasi hindi dumating doon yung stocks guys. And may mga company kasi ng products guys, once na nakapirma ka na ng resibo na you had received it completely or kompleto yung natanggap mong stocks, nakapirma ka sa resibo nila, hindi na yan sila magke-cater guys kapag ka na may reklamo ka na kulang ganito, kulang ganyan. O bakit kayo ka pa magreklamo ng kulang ma'am, na nakapirma ka naman sa resibo na tama yung dumating, o diba? Yun yung palusot ng ibang ahente. So sabi ko talaga dyan sa mga staff ko na bantayan talaga yung mga stocks na dumadating. Check talaga, double check, triple check
ano pang check. Grabe, given na yung ballpen, may pentel pen, may kung ano-ano pa, meron pa kaming proof of picture, guys. Pinipicturan pa yung dumadating, mali pa talaga. So kaya ako nagagalit sa kanila kapag kaganyang may mga mali. Ang sweldo kasi nila, guys, yung mababawasan. So kunwari nagsasahod siya ng 450 araw-araw, na minusan pa ng 110 kasi doon nga sa mali. So magkano na lang yung kikitain niya? Tapos may anak pa, pamilyada pa. O di ba? Parang sayang naman ng 110, di mo na nga nakain, nakabayad ka pa. Tapos guys, meron pa talaga isa. Kasi yung isang assistant ko, nag-check sila ng nag-order kami, familiar sa inyo, yung Jack and Jill products, yung mga Piatos, Chippy, Nova, yung ganong mga products. Nag-o-order ako niyan, guys, iisang box talaga. So once sealed, hindi na kami nag-o-open. Hindi na namin yun ino-open kapag ka dumadating. So, syempre kampante ka kasi sealed naman yung tape, ganito, ganyan. Yung modus pala, guys, doon sa baba, ino-open. Tinitape lang nila ulit. So, kapag ka hindi ko yun pinabilang, talagang makakalusot. So, yung dumating na item, guys, kunwari, example lang, Piatos, yung malalaking Piatos, yung tag for 40 or tag for 45 sa inyo. 50 pieces yung nasa resibo. Kapag ang nangyari kasi, hindi naman talaga ako nagpapabilang ng mga naka per box kasi sure ako na kompleto. Last week or yung mga last delivery, hindi pa ako nagpapacheck. Ngayon nagpapacheck na ako kasi nga nahuli na. So yun, hindi naman talaga kami nagbibilang. Nangyari lang kasi na yung mga kabilang tindahan humingi ng humingi ng ganong stocks, no? So kunwari si Piatos na 78 grams, guys, humingi yung kabilang tindahan ng 20 pieces, yung kabilang tindahan humingi ng 20 pieces. Nagtaka yung nagse-separate doon sa 11-11, bakit 5 piraso na lang yung natira, na 20 yung nakuha sa kabila, 20 yung nakuha dito sa kabila, bakit 5 na lang yung natira na dapat 10? So galing pa yun sa karton, guys. So ayun, medyo alarming. Pina-check ko lahat ng stocks, ganon. Buti na lang, guys, sa lahat ng stocks na dumating, yun lang talagang box ang kulang ng 5. So every time na nagbibilang kami ng mga Jack and Jill products, meron talagang kumukulang ng lagpas 5. Hindi ko lang alam kung ganun ba talaga palagi. Pero ngayon, syempre, inaware ko na sila na ganito pala, hindi pwedeng kahit nakasilyado tatanggapin natin na nakasilyado, kailangan talaga siyang buksan. And one last, meron akong yung mga nakabox na liquor, guys, yung mga tanduay, di ba tinatanggap natin sila na nakasilyado, kailangan pa rin natin buksan, guys. Alam nyo, merong mga tipak, yung mga leeg ng tanduay, may mga damage na siya. So, hindi mo siya malalaman kung hindi mag-aagos yung laman ng tanduay, guys, kasi babasa yung karton eh. So, although kompleto siya, yun nga lang, may mga biak-biak. So, hindi natin alam kung doon sa tindahan na damage o doon sa pag-tracking pa nila. No? So, yun, kailangan pa rin natin yun siyang i-check. Kasama pa rin yung mga bottles na by case. At saka yung mga tubig. Pero yung sa tubig, guys, bira kasi mura lang naman yun. Yung mga biscuits kasi, guys, per pack, kapag ka na-imbak yung mga ganong amount, syempre yung mga agents nakaka 200. Hindi lang naman kasi sa isang van nila or sa isang araw ng delivery, guys, hindi lang naman isang tindahan yung hinahatidan nila. So lagay natin nasa 20 tindahan sila everyday. So sa 20 tindahan kukunan nila lahat ng tigwa 100 yun, no? Kapag mali lahat ang na-receive ng mga tindahan. So naka 2,000 sila, guys, sa isang araw. O diba? Tapos magkano lang yung patong ko sa biskwit? 10%. Tapos nawalan ako ng 2 pack. Wala nang ginansya yun, guys, kapag hindi ko yun nalaman. So yun nga, na-charge na yun sa cashier, charge to experience, pero ilang beses na yun nangyari. So nai-imbak na yung IR niya. Kaya nagpapatrain na ako ngayon ng bago, guys, kasi yung mga tumatagal kasi na mga staff, no, kailangan talaga silang palitan. Kaya now I understand, guys, bakit 6 months lang yung contract ng mga
ibang negosyo sa mga staff nila. Kasi alam mo yung mga staff na naging kampante na ikaw ang kasama palagi, kampante na nasanay na ganito ka lang magalit, ganito ka lang ganyan. So, kailangan talaga silang palitan. No, kasi bihira lang talaga yung staff na tatagal na matakot pa sa'yo or may ano pa sa'yo. Anong tawag niyan, yung parang mahiya pa sa'yo. Ngayon parang wala na guys, yung mga staff natin, no? Kapag ka naging kampante na, hindi mo naman binabarkada, pero bakit ganun yung mga ano, no? Parang hindi importante sa kanila sa bagay. Yung goal lang naman nila is makapagsweldo sa isang araw. So yun yung problema. Yun yung problema guys. Yun yung problema kapag ka hindi ka nag-check ng mga dumadating na products. So kahit na matagal guys, kailangan talaga isa-isahin. Although hindi naman siguro tigwa 1,000 pieces yung nire-receive natin. Three years na kami guys. 3 years. We started 2021 sa pagnenegosyo ng convenience store. 2021, I know pandemic yung 2021, parang nasa 2019 or 2020 yata kami nag-start, nakalimutan ko na. Hanggang ngayon trial and error pa rin. So everyday meron akong mga bagong na-found out kapag ka everyday kang nasa tindahan mo. So kapag ka ikaw madam, kapag ka nag-abroad ka tapos gusto mo magpundar ng negosyo sa Pilipinas, ipunin mo na lang muna hanggat ikaw na yung maghahawak ng negosyo mo. Kasi kapag ka hahayaan mo lang sa iba, talagang ko-close talaga yung tindahan mo guys. Kung hindi man lang ikaw yung magmamanage ng tindahan mo, wag ka na lang magnegosyo. No? Kasi wala talaga guys. Kasi kung wala ako kay Madam 10 Gibbs, tapos magbabayad lang siya na mag-e-encode na ng stocks niya, hindi. Iba talaga yung yung may concern. Wow, ako yun. Hindi kasi ako, na-enjoy ako sa trabaho ko guys. Nagiging challenge siya sa akin everyday. Everyday na excite ako mag-duty, although palaging late. Okay lang kasi minsan naman overtime, no? At hindi ko naman napapabayaan yung mga tindahan. So ayan, nandito na ako ngayon guys sa isang tindahan. Flex ko sa inyo yung kasi nag-open na kami ng bigasan. I-atras ko na lang muna kasi natabunan ko yung bigas. Baka mahulog ko sa kanan. Ayun. Ay, ayoko niyan. Ang pangit ng ang pangit ng nilagay na price. I-check natin. So, ito na guys, yung per kilo na bigas. Ayoko ng ganito. Tanggalin to. Tsaka yung ito, ayoko nito mga black. Ang dumi tignan. Ayan, so meron ng mga nakasako. So, palipat ko na lang siguro yan dito. Sa harap. Ay, hindi na magkasya doon sa hardware guys. Dito na lang nilagay. Sa side ng kabilang tindahan. Mga pambata na lang yung natira. Pang adult konti. Ayan. Meron ng dalawang freezer na hindi pinapaandar. Kasi wala nang ilalagay. So, meron na lang lahat. Dalawa. So, paano ba tong bigas?
dito. Okay na lang ano sa amin. Ang lalo na mga tasak, no? Ayaw iyan o masampo sa mga mabangga sa siya, nagkirato din. Masangit sa roll up na. Isa na. 83,105. Ha? Dua-dua paling yang
ito? Oo, ma'am. Sa yung tayo niya. Wala, tatlo. Kung damage na, ang ilahin ako dito. Ilahin na ako. Ilahin ako. Paano ako na? Paano ako na? Eh, sa tulog ko. Ako daw. Ayan guys, kakatapos ko lang doon. So yun lang yung ginawa ko. Nag-check lang ako sandali ng ongoing encoding ng ating bagong encoder, no? At saka nag-check na lang din ako ng mga displays kung goods ba. So nag-refill na lang ako ng stocks na wala sa ref kasi you know, nobody's perfect. May mga stocks na wala sa ref pero meron sa stante. Sino bang bibili ng hindi malamig na inumin? So yun, nag-refill ako ng konti and then pina-rearrange ko yung bigas. Kasi nga nasa isang side lang yung bigasan. Eh, marami naman siya. Marami namang bigas na dumating. Kaso, ang konti niya tignan dahil sa pagka-display. So, sa 11-11 guys, ganun naman yung pagka-display. Yung parang bigasan sa harap na yung 1 kilo and then sa likod niya ay yung mga nakasako. Pero kasi yung problema is yung variety ng bigas dyan eh 6 lang. So hindi pwedeng yung 6 doon lang din sa 6 na box. So parang ang liit ng space, kung titignan mo parang wala pa rin, parang wala siyang naging effect sa tindahan. So yung ginawa ko eh ayun, pinakita ko sa inyo. Mas naging wider and mas naging visible na yung bigasan. So before guys, hindi ako nakapag-invest talaga ng time doon or hindi kami nakapag-invest talaga ng kapital nang dahil nga sa permit, no? Kasi yung permit namin, yung area namin may problema sa parking lot. So yun yung kino-comply namin. Kaya kung napapansin nyo, bakit doong area naka-tiles. So before doon talaga yung tindahan, naka-tiles talaga yung tindahan namin, naka-aircon, ganun. Parang 7-Eleven style. And then nabago siya nung pinamove kami kasi nga wala na daw parking area yung tindahan namin kasi ano siya residential. Kumbaga nasa daan kami ng subdivision. So yun, nag-comply kami sa requirements naman nila na area.
So hanggang ngayon hindi pa rin na-approve. So nagbayad na kami ng penalty. Sobrang anghang ng penalty guys. Pero sige lang. Babawiin. Ongoing, hindi pwedeng magsisirado ang tindahan natin. Kasi dapat tatatak sa mga tao na palagi tayong open. Holiday man, holiday man, bumagyo man, kahit nga nung pandemic, open yan. So yan yung mga tindahan ni Madam Tenji na walang sirado. Buhay sirado. And so papunta na ako doon sa kabilang tindahan guys. Kailangan, for the survey talaga ako sa mga tindahan ngayon. Mas nagiging challenge sa akin na mapuntahan yung 4 na tindahan sa isang araw. Kasi alam mo yung kapag ka hindi ka nakapunta sa tindahan mo ng halos 1 week, nasasanay yung mga staff mo na hindi gumagalaw, hindi naglilinis, or once a week na lang naglilinis dahil sa once a week ka lang naman nagche-check. So ngayon halos inaaraw-araw ko para araw-araw malinis yung tindahan, 'di ba? Alam niyo naman yung mga staff ngayon, guys, naglilinis lang yan sila kapag ka andyan ka, tumitingin ka, nanonood ka. Kapag ka tumalikod ka, goodbye everyone. Yung ang ginhawa guys, kapag ka nakaalis na kami, thank you Lord, wala na si Madam. We can now use our phone. Char. So nagsi-cellphone na yan sila. Alam niyo yung ibang guys, ibang staff ko nanonood ng vlog na to. O di ba, narinig nyo? Totoo naman yung sinasabi ko. Pinapanood ko lang kayo sa CCTV pag nakatalikod na. Ayun, kanya-kanya na. Pero yun lang, makikita mo naman na ginagawa pa rin nila, no? Kasi pagka kinabukasan na iba na yung pinagawa mo, yung pinaligpit mo, naligpit na. So sinusunod, yun nga lang, yung inuutos, yun lang yung ginagawa. Diba? For the utos. So yung routine talaga ganun na. Yung routine ng araw-araw namin mag-uutos. O diba? Ako yung best in utos guys, na hindi nakukuha yung inuutos ko, kaya ako na lang. Yun yung minayday ko sa messenger ko. Sobrang stricta sa tindahan. Kahit anong turo mo kung paano ayusin, hindi talaga. So bihira lang yung nakaka-catch up ng ating arrangement. By the way nga pala guys, si Tatay Rico ay wala na siya sa amin. Umalis na siya kasi nag-asawa na siya. Kasi yung yung girlfriend niya abroad and then umuwi. That time na umuwi, umalis na din siya. Kasi kung sa Bisaya pa guys, mamalayi siya, or ano bang tawag nun sa Tagalog niya? Yung magpakilala na good sa parents guys. So ayun, kinongratulate. Sabi ko sa kanya, balik ka lang anytime. So siguro for now, parang matagal-tagal naman na umalis sila. Siguro nakahanap na sila ng trabaho iba, no? Kasi parang sa Bukidnon yata sila nag-base, or hindi ko lang alam. Kasi yung girl taga Bukidnon, baka doon sila wow, may magbabazar ng tanim, mga bulaklak. Parang gusto ko tumingin. Alam mo, mahilig ako sa mga tanim guys. Hindi ako mahilig mag-alaga, pero mahilig ako tumingin. Nagagandahan akong tumingin ng mga tanim, lalo na yung mga green. Parang napaka-relaxing. Favorite ko kaya yung green, diba? Tingnan niyo yung kuko ko guys, isa na lang yung green, yung 4 wala. Wala akong time. So naiisip ko, gusto kong i-rest muna yung kuko, no? Kasi kapag ka ipapaayos ko to, nasa 650. So yung sahod natin 450. Negative pa ng 200 kapag ka nagpalinis ako ng kuko. So rest muna. Mamaya na. Kapag ka may importanteng gala. No? Ayan. Sa mga guys, sa mga may tindahan, sana mapanood ninyo itong vlog ko. At sana ay makatulong ako kahit konti sa mga ideas na sinasabi ko. Para may sense. Para may sense naman yung vlog ko guys. Ayan. Comment nyo naman guys. Please comment naman yung mga ideas nyo. Baka may mga hindi pa ako nalalaman about sa mga ahente. Ayan, tayo na lang magtutulungan.
Tayo na lang magtutulungan guys, pinagkakaisahan tayo ng mga ahente. Pero alam mo nyo, malaking tulong yung mga ahente sa tindahan natin, no? Kasi kapag meron tayong mga expired products or mga damaged products, nakukuha nila. So, konting pakyut mo lang, konting kembot. Kuya, pwedeng kunin mo na lang to kasi last na talaga to. Last na talaga to na expire, kuya. Wala nang iba. So, yun, makukuha. Depende talaga yan. Kapag kasupla-suplada ka, goodbye yung BO mo, magiging thank you na lang yan. Ang ingay ng bote guys, may dala akong stock. Ayan. Bye bye guys, work mode.